Alam nyo ba na tahimik pero tuloy-tuloy ang modernisasyon ng ating sandatahang lakas? Hindi man ito kasing ingay ng mga fighter jet o warship, pero isa ito sa pinaka-importante sa actual na operasyon, ang logistics. At ngayon, isang malaking balita ang dumating, mahigit 200 military trucks na, made in the Philippines, ang opisyal nang na-deliver sa Philippine Army. Pero bakit nga ba ito mahalaga? At paano nito babaguhin ang kakayahan ng ating mga sundalo sa field? Simulan natin sa eksena ng turnover ceremony na ginanap sa Camp General Serviliano A. Aquino. Dito, formal na iniabot ng Isuzu Philippines Corporation, kasama ang Isuzu Makati at Isuzu Tagum, ang kabuuang 205 military trucks sa Philippine Army. Hindi lang ito simpleng handover, ito ay simbolo ng mas lumalakas na kakayahan ng bansa na suportahan ang sariling depensa gamit ang lokal na industriya. Sa 205 na units, nahahati ito sa dalawang klase, 117 units ng Isuzu NPS at 88 units ng Isuzu FTS trucks. Lahat ng ito ay nakakonfigure bilang troop carriers. Ibig sabihin, hindi lang ito pangkarga ng gamit, pang-transport din ito ng ating mga sundalo, lalo na sa mga lugar na mahirap puntahan. Ngayon, bakit ba importante ang ganitong klase ng sasakyan? Sa modernong digmaan o kahit sa simpleng military operations, hindi sapat ang baril at bala. Kailangan mo ng mabilis, matibay, at reliable na transportasyon. Dito pumapasok ang role ng military trucks. Sila ang nagdadala ng tropa papunta sa mission area, naghahatid ng supply tulad ng pagkain, tubig, at ammunition, at tumutulong sa evacuation kung kinakailangan. Sa kaso ng Pilipinas, mas lalong kritikal ang ganitong capability dahil tayo ay isang archipelagic country. Maraming bundok, ilog, at liblib na lugar. Hindi lahat ng lugar ay kayang marating ng normal na sasakyan. Kaya ang paggamit ng mga heavy-duty trucks tulad ng Isuzu NPS at FTS ay isang malaking tulong. Pag-usapan naman natin ang dalawang model na ito. Ang Isuzu NPS ay kilala bilang isang 4x4 na light-duty truck. Ibig sabihin, kaya nitong dumaan sa rough terrain, putik, mabato, at kahit medyo matarik na daan. Perfect ito para sa mga operasyon sa bundok o sa mga disaster areas kung saan sira ang kalsada. Samantala, ang Isuzu FTS naman ay mas malaki at mas heavy-duty. Ito ay isang 6x6 truck na mas kayang magdala ng mas mabigat na karga at mas maraming tao. Dahil sa additional wheels at power, mas stable ito kahit sa challenging na terrain. Ang kombinasyon ng dalawang ito ay nagbibigay sa Philippine Army ng flexibility. Kung kailangan ng mas agile na sasakyan, nandyan ang NPS. Kung kailangan naman ng mas malaking capacity, nandyan ang FTS. Pero hindi lang sa combat operations magagamit ang mga trucks na ito. Isa sa pinaka-importanteng role ng Armed Forces of the Philippines ay ang Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR. Sa tuwing may bagyo, lindol, o iba pang kalamidad, ang military ang isa sa mga unang room respond. At dito talaga nasusubok ang logistics capability. Isipin mo na lang, baha ang kalsada, may landslide, o totally isolated ang isang barangay. Paano mo dadalhin ang relief goods? Paano mo ililikas ang mga residente? Dito papasok ang mga bagong military trucks. Dahil sa kanilang off-road capability, kaya nilang pumasok sa mga lugar na hindi kayang abutin ng ordinaryong sasakyan. Mas mabilis na may hahatid ang tulong, mas maraming buhay ang maliligtas. Isa pang mahalagang aspeto ng delivery na ito ay ang pagiging made in the Philippines ng mga units. Oo, maaaring ang brand ay international, pero ang assembly at integration ay ginagawa sa loob ng bansa. Ano ang ibig sabihin nito? Una, nagbibigay ito ng trabaho sa mga Pilipino. Mula sa assembly line hanggang sa customization ng military requirements, maraming lokal na manggagawa ang involved. Pangalawa, mas madali ang maintenance at supply ng parts. Kung may masira man sa truck, hindi na kailangang maghintay ng matagal para sa imported na pyesa. Mas mabilis ang repair, mas kaunti ang downtime. Pangatlo, ito ay hakbang papunta sa mas independent na defense capability. Habang mas lumalakas ang local industry, mas nagiging self-reliant ang bansa sa aspeto ng military logistics.
Ngayon, tingnan natin ang mas malaking larawan. Ang delivery ng 205 trucks ay bahagi lamang ng mas malawak na modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Sa ilalim ng programang ito, unti-unting pinapalitan ang mga luma at outdated na kagamitan ng mas bago at mas advanced na assets. Hindi man glamorous ang military trucks kumpara sa fighter jets o missile systems, pero sila ang backbone ng operasyon. Kung walang maayos na logistics, kahit gaano ka-advanced ang armas mo, mahihirapan ka pa rin sa execution. Sa madaling salita, ang trucks ang nagtitiyak na ang bawat sundalo ay makakarating sa tamang lugar, sa tamang oras, at may sapat na kagamitan. May isa pang angle na dapat nating pag-usapan, ang interoperability. Sa panahon ngayon, hindi na isolated ang military operations. Madalas, may joint exercises kasama ang ibang bansa tulad ng United States, Japan, at iba pang allies. Sa ganitong setup, mahalaga na ang equipment ng bawat bansa ay kayang makipag-operate sa isa't isa. Ang paggamit ng globally recognized platforms tulad ng Isuzu trucks ay nagbibigay ng advantage. Mas madali ang coordination, mas standardized ang maintenance, at mas efficient ang joint operations. Balikan natin ang epekto nito sa ground. Para sa isang ordinaryong sundalo, ang bagong truck ay hindi lang basta sasakyan. Ito ay simbolo ng mas maayos na working conditions. Mas komportable ang biyahe, mas ligtas, at mas reliable. Para naman sa commanders, ito ay dagdag capability. Mas maraming options sa deployment, mas mabilis na response time, at mas efficient na paggamit ng resources. At para sa mga Pilipino, ito ay isang magandang balita. Ibig sabihin, mas handa ang ating military, hindi lang sa laban, kundi pati sa pagtulong sa panahon ng sakuna. Ngunit syempre, hindi dito nagtatapos ang lahat. Ang challenge ngayon ay kung paano mapapanatili ang ganitong momentum. Ang pagbili ng equipment ay isang bahagi lamang. Kailangan din ng tamang training, maintenance, at long-term planning. Kailangan siguraduhin na ang mga trucks na ito ay magagamit ng husto, hindi mapapabayaan, at mananatiling operational sa loob ng maraming taon. Sa huli, ang delivery ng 205 military trucks ay isang malinaw na indikasyon na unti-unti nang umaangat ang kakayahan ng Philippine Army sa aspeto ng logistics at mobility. Hindi man ito headline grabbing tulad ng fighter jets o missile systems, pero sa tunay na operasyon, ito ang isa sa pinakaimportanteng assets. Dahil sa digmaan man o sa sakuna, ang unang tanong ay hindi, gaano kalakas ang armas mo, kundi, gaano kabilis kang makakarating at makaka-respond. At sa tulong ng mga bagong Made in the Philippines military trucks, mas mabilis, mas handa, at mas maaasahan ang ating sandatahang lakas. Ito ang tahimik na modernisasyon, hindi maingay, pero ramdam sa bawat galaw ng ating mga sundalo sa lupa.